Good morning po. So, ngayon po, ang tatalakayin ko po is all about biomolecules. Mahalagang mga biomolecules. Unang-una po is lipids, proteins, and nucleic acid. So, ano nga po ba ang biomolecule? Ito po yung mga molecule na matatagpuan sa buhay na organismo at mahalaga sa paggana ng ating mga katawan. So, ano nga po ba ang biomolecule? Ang biomolecule po, ito po yung mga molecule na matatagpuan sa buhay na organismo at mahalaga rin po ito sa paggana ng ating katawan. So, ano nga po ba yung lipids? Ang lipids po, ito po yung mga taba at langis na nagsisilbing enerhiya sa ating katawan at magsilbing proteksyon na din po. Halimbawa po, sumama po ako sa isang hiking sa aking mga kaibigan. At bago po ako sumama doon, ako po ay kumain muna ng may mantikilyang pagkain. At kumain din po ako ng avocado. So, habang naglalakad po ako, yung mga nakain ko po or naimba kong mga langis or taba na mga kinain ko bago ako umakyat, yun po yung nagsisilbing lakas at protection para magpatuloy po ako sa pag-hiking ko. Magdodrawing po ako dito ng isang avocado at butter para maipakita ko po sa inyo ang itsura nun. Ito po yung avocado at ito naman po yung butter. Ito po yung halimbawa ng lipids. Ang second one naman po is proteins. Ano nga po ba ang proteins? Ito po, ang proteins po ay tumutulong naman po sa paglaki, pagkumpuni ng mga nasirang cells natin at pagbuo ng ating kalamnan. Halimbawa po natin doon is ang itlog at isda. Meron po ako ditong drawing na isang itlog at isang isda. Ito po ang halimbawa ng proteins natin. And lastly naman po is yung nucleic acid. Ito naman po, ang nucleic acid naman po ay naglalaman at nagpapasa ng genetic information. Ang dalawang uri ng nucleic acid po ay DNA at RNA. Ang dito naman po, ang isang halimbawa po nito, halimbawa po, magkapareho po kami ng aking magulang ng mata. So, napapasa po yung genetic information sa akin mula sa magulang, sa nanay ko, papunta sa akin. Kaya po kami pareho ng mata. Dito naman po, sa puntong ito, meron naman po silang pagkakaiba. Minsan po sa tatay, nakukuha yung ilong. Minsan po sa nanay. Ganun na lang po. Yun po yung halimbawa ng DNA at RNA. Yung pagpapasa po ng genetic information mula sa nanay or tatay papunta sa anak. Halimbawa po, pag foreigner po ang inyong anak, ay ang inyong asawa. Tapos po, baka po makuha niya yung mata niya sa tatay niya or maaaring hindi. Ganun po. So, yun lang po ang pagpapaliwanag ko sa mahalagang biomolecule, tatlong mahalagang biomolecule. Sana po ay naintindihan at naunawaan nyo ang pagpapaliwanag ko. Thank you for watching.